Mr. Silent Channel. Chapter 231 hanggang 235. May mga drama. 0231. Tiningnan ni Efan ang ekspresyon ng babae at gustong abutin at pisilin ang pisngi nito, ngunit tiyak na papagalitin siya, kaya nagpigil siya. Gusto mo ba talagang malaman? Kalimutan mo na kung ayaw mo. Bahagyang umungol si Su Qingzhou. Ngumiti si Efan, ngunit hindi gaanong nagtago, at sinabi ang lahat ng nangyari. Medyo nahihilo si Su Qingzhou nang mabalitaan niyang maaaring oprohan sa puso si Efan at kasama siya sa Sun Family, isa sa 5 underground na pamilya. Ikaw, isang araw ka lang lumabas, bakit ang daming nangyayari? Hindi nakaimik si Su Qingzhou. Nagkibit balikat si Efan, hindi ko ito inilagay sa aking bulsa, napilitan din ako. Sino ba ang nagsabing maging power trainer o tutor ka? Sobrang gusto ka ng high school girl na iyon, tingnan natin kung paano ka haantong. Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay kumikinang sa malamig na liwanag. Ngumiti si Efan at nagtanong, Xiaoshu, bata pa siya, hindi ka dapat magselos sa kanya. Kumain. Nagseselos. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang manipis na labi, at tamad na magpaliwanag, umiling, at bumulong ng neuropathy. Gayunpaman, naisip ni Su Qingzhou ang ilang bagay. Halimbawa, kung bakit alam ni Efan na si Dr. Runida ay malamang na nauugnay sa background ni Efan bilang isang doktor. Habang mas nakikilala ko ang lalaking ito, mas nararamdaman kong may kasamaan sa lahat ng dako sa kanya. Sa isang ulirat, pakiramdam ko ay malinaw na nakatayo sa tabi ko ang lalaking ito, ngunit tila napakalayo niya. Habang naglalakad sila, nadatnan ng dalawa na biglang maraming pulang parol sa harapan nila, at lumakas ang tunog. May mga night market stalls dito, at hindi ko pinapansin sa araw. Nakangiting sabi ni Efan, Xiaoshu, lakad tayo. Bagamat si Su Qingzhou ang presidente ng nakalistang grupo, bata pa rin siya kung tutuusin. Ang night market ay puno ng nakasisilaw na mga paninda, at natural na siya ay labis na nasa sabik. Oo, huminto si Su Qingzhou sa pag-iisip tungkol sa background ni Efan at tumutok sa maliliit na tindahang iyon. Magkasamang naglakad ang dalawa sa karamihan ng mga ilog, ang mukha ni Su Qingzhou, hindi banggitin ang 100%, kundi 99 din. Sa kabutihang palad, si Su Qingzhou ay sanay din na titigan, at hindi nakakaramdam ng hindi natural. Kagandahan, fur coat, ang pinakamainit ngayong taon, halika at tingnan. Sa pintuan ng isang tindahan ng damit, narinig ni Su Qingzhou ang mga sigaw, huminto sandali, at pagkatapos ay pumasok. Medyo curious si Efan. Si Su Qingzhou, na karaniwang sakop ng mga sikat na brand, ay pipili ng isang bagay sa isang maliit na tindahan. Ang may-ari ng tindahan ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Nang makita niya si Su Qingzhou na papasok sa pinto, napakasaya niyang ngiti sa kanyang mukha at abala sa paggawa ng mga rekomendasyon. Hindi nakinig si Su Qingzhou sa kanyang sinabi. Pagkatapos tingnan ito para sa kanyang sarili, itinuro niya ang isang camouflage work jacket na may fur collar, at sinabing, kunin mo iyon para sa akin. Nako, kagandahan, ang ganda ng mata mo. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang suportahan ang damit na ito, ngunit suot mo ito ng napakahusay. Nagmamadaling hinubad ng prepritress ang damit at ibinigay kay Su Qingzhou. Hinubad ni Su Qingzhou ang kanyang windbreaker coat, ibinigay ito kay Efan, hiniling sa lalaki na tulungan itong hawakan, at pagkatapos ay isinuot ang camouflage coat. Lumiwanag ang mga mata ni Efan, at nalaman niyang talagang may magandang paningin si Su Qingzhou. Dahil sa isang malaking fur collar na sombrero, ang asul na buhok at mesla na mukha ni Su Qingzhou ay nagmukhang pambihira at nakakaawa, na parabang nagbago siya mula sa isang iceberg na babaeng presidente tungo sa isang purong babae sa kolehiyo. Mukhang maganda ba? Tanong ni Su Qingzhou sa lalaki sa mahinang boses, hindi matapang na tumingin kay Efan ng diretso. Tumango si Efan, guwapo, maganda ka sa una, at iba ang estilo mo kapag sinuot mo ang damit na ito. Bahagyang napaawang ang mga sulok ng bibig ni Su Qingzhou, ngumiti siya, at pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong ang lady boss, magkano ang mga damit? Beauty, ang ganda-ganda mo, you have a 1,008th dress, I count you as 1,006, sana lang hayaan mo akong magpakuha ng litrato at ilagay ko ito sa harap ng tindahan bilang propaganda, paano na? Nagplano na ang prepritress. Ngunit umiling si Su Qingzhou, hindi kita makuhanan ng litrato. Bagamat sumikat siya sa Huahai, marami pa rin ang nakakaalam sa kanyang hitsura. Kung ang mga larawan ay tumaga sa lipunan, maraming tao ang makakaalam na ang presidente ng Jinxiu Group ay bumibili ng mga damit dito, at nagsisilbing modelo para sa kapakanan ng mura, kung gayon ang imahe ng grupo ay tuluyang mawawala. Hindi masyadong maganda. Iyon lang, ang 1,017 ay ang pinakamababa. Ito ay tunay na balahibo, sabi ng may-ari. Inisip ni Efan na walang pakialam si Su Qingzhou sa presyo at umalis pagkatapos kunin ito, ngunit hindi niya inaasahan na magdadalawang isip si Su Qingzhou. Ngayon mo lang sinabi na 1,016 is fine, then 1,003. Gumagawa din ako ng damit. Alam ko ang profit margin. Ang iyong presyo ng pagbili ay hindi hihigit sa 1,000 o higit pa, sabi ni Su Qingzhou. Umiling ang prepritress, hindi ito magagawa, lugi ako ng 1,003.
Hindi ka maaaring mawala ng pera, 1,300 lang, ang iyong pagbabalat kayo ay hindi hit, at hindi masyadong maraming tao ang bibili nito, giit ni Su Chingzo. Nagsalita kayong dalawa, nakikipagtawaran, at lumipas ang 3 o 4 na minuto. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan habang nakatingin, at hindi niya napigil ang bamulong sa tenga ni Su Chingzo. Darling, kumikita ka ng daan-daang milyong dolyar sa isang taon, kailangan mo bang magtrabaho ng gusto para sa 2 o 300 yuan? Itinagilad ni Su Chingzo ang lalaki isang sulyap, huwag siyang masyadong magsalita. Sa huli, tila nakilala ito ng proprietress, at talagang ipinagbili niya ito kay Su Chingzo sa halagang 1,300 yuan. Ang mukha ni Su Chingzo ay napuno ng kinang ng isang nanalo, direkta siyang nagsuot ng camouflage jacket, nagbayad ng pera at lumabas ng tindahan. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, Xiaoshu, bumili ka ng windbreaker sa halagang 10,000 dolyar bawat piraso. Gaano kaseryoso ang damit na ito? Hindi madali para sa isang maliit na tindera dito na kumita ng kaunting pinaghirapan. Ano ang alam mo? Hindi ito tungkol sa pera. Kayong mga lalaki ay hindi mauunawaan ang kagalakan ng bargaining. Si Su Chingzo ay nasa mabuting kalagayan at nagplanong magpatuloy sa paglalakad sa loob. Sinundan ni Ye Fan, tinutulungan ang babae sa mga damit, pinapanood siyang gumagala sa ilang maliliit na tindahan ng alahas, biglang naramdaman na ang dalawa ay talagang mukhang mag-asawa. Mukhang maganda ba ito? Kinuha ni Su Chingzo ang isang maliit na singsing na pilak na may halagang 20 dolyar, inilagay ito sa kanyang daliri, at masigasig na tinanong si Ye Fan. Sinabi ni Ye Fan, gusto mo ba ng singsing? Bibigyan kita ng malaking singsing na diamante sa ibang araw. Napaka-unfeeling mo. Tinanong kita kung mukhang maganda ito, ano ang sinabi mo tungkol sa singsing na diamante? Pagkatapos magsalita ni Su Chingzo, namula ang mukha niya, at nag-aalinlangan siyang nagtanong, ikaw? Gusto mo bang bigyan ako ng diamond ring? Napakurap si Ye Fan, ipadala mo ito kung nagustuhan mo, dapat ay ibinigay ko ito sa iyo, natatakot akong hindi mo ito tanggapin. Ayoko ng singsing mo. Tumalikod si Su Chingzo at nagpatuloy sa pagpili. Bumili si Su Chingzo ng higit sa 100 mga trinket sa halagang 20 o 30 yuan bawat isa, at masayang itinapon ang shopping bag kay Ye Fan. Naisip ni Ye Fan na kakaiba ito, Xiaoshu, kung isusuot mo ang mga aksesory na ito, mararamdaman ba ng mga tao sa kumpanya na masyadong mababa ang grade mo? Napakatanga mo. Ang mga alahas ay nakasalalay kung sino ang magsuot nito. Kahit na isuot ko ito sa kumpanya, makikita lang nila ito bilang platinum, kristal, at brilyante. Dahil hindi nila malay na iisipin na kung magsusuot lang ako ng mamahaling damit, may mag-iisip ba ng isang bagay na nagkakahalaga ng 20-30 dolyares? Natigilan si Ye Fan saglit, pinag-isipan ito ng mabuti, ang sinabi ng babae ay may malaking kahulugan. Umiling si Su Chingzo at inikat ang kanyang mga mata sa lalaki, hindi ka ba napakatalino, paano ka natuto ng mga kasanayang medikal? Napangiti si Ye Fan ng walang muwang, oo, dapat mas matalino ka kaysa sa asawa mo. Namula si Su Chingzo, binigyan ng galit na tingin ang lalaki, at nagpatuloy sa paglalakad ng walang sinasabi. Si Ye Fan ay sumipsip ng malamig na hangin, nakaramdam ng pananibik, mahal, sa pagkakataong ito, ang pagtawag sa kanyang asawa ay hindi niya hiniling na baguhin ang kanyang mga salita, tila may drama. Kabanata 0232 Ano ang ibig sabihin nito? 0232 Habang naglalakad, medyo nagutom din si Su Chingzo. Nang makita niya ang isang tindera na nagtitinda ng fried rice cakes, hindi makagalaw ng kaunti ang babae. Ano, gusto mo bang kumain? Tanong ni Ye Fan. Tumango si Su Chingzo, noong una akong nagsimula sa elementarya, ibinenta ito sa tarangkahan ng paaralan sa halagang 50 sentimos bawat bangkos. Noong panahong iyon, nandoon pa ang nanay ko, at madalas kong hilingin sa aking ina na bilhin ito para makakain ko. Ngayon nagkakahalaga na ng 3 yuan ang isang bangkos. Walang sinabi si Ye Fan, umakyat at bumili ng 2 bangkos mula sa tindera, at pagkatapos ay inabot kay Su Chingzo ang isang bangkos. Narito, bibilhin ito ng asawa ko para sa iyo sa hinaharap, nakangiting sabi ni Ye Fan. Dahan-daang inabot ni Su Chingzo ito upang kunin, tinitingnan ng mura at magaspang na string ng mga rice cake, at sa lalaking may nahihiyang ngiti, ang kanyang puso ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na init. Ngunit natural na hindi niya isusulat ang lahat ng ito sa kanyang mukha, nagpout siya at sinabing, ano ang maipagmamalaki, walang hiya. Tumawa si Ye Fan, at nagsimulang maglakad pabalik ang dalawa habang kumakain. Sa pagtingin sa mga mag-asawang dumarating at umalis, karamihan sa kanila ay magkahawak kamay, biglang nagtanong si Ye Fan, asawa, malamig ba ang iyong mga kamay? Umiling lang si Su Chingzo, hindi malamig ngayon, then how much? Napabuntong hininga si Ye Fan, naku, sayang naman. Anong sayang? Nagtaka si Su Chingzo, gusto mo bang maging malamig? Haha. Ngumiti ng pilit si Ye Fan, siya mismo ay interesado lamang sa umibig. Idiot enough, hindi ko akalain na mas mabagal ang reflex art ng babae. Palabas pa lang ng night market ang dalawa at pauwi na sana, biglang sumulpot mula sa isang intersection ang isang grupo ng mga kabataang nakamotorsiklo. Kakun, marahas ang boses ng makina.
Isang grupo ng mga tao na may tinina na buhok, ear stud, at itim na leather jacket na mukhang mga nakamotorsiklo ang nagsimulang umikot sa paligid ni Yefan at Su Qingzhou. Dude, mukhang mabait ang babae mo, paano ang pagpunta sa atin ng hapunan? Oy, parang galing sa ibang lugar, hindi pa ako nakakita ng ganyang water spirit sa local area. Isang grupo ng mga nakamotorsiklo ang sumambulat sa lahat ng uri ng malalaswang salita, at ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay nanlamig nang marinig niya ito. Napakamot ng buhok si Yefan. Ito ay isang magandang gabi. Mas gumanda ang relasyon ng dalawa. Napakagandang gabi, isang grupo ng mabahong ipis ang kailangang maubusan. Asawa, tumayo ka lang dito at huwag kang gagalaw, aayusin ko ito. Ibinalik ni Yefan ang mga damit at shopping bag kay Su Qingzhou, at pagkatapos ay naglakad patungo sa isang nangungunang lalaking may mahabang dreadlocks. Mukhang may opinyon sa atin itong body, bakit, naaawa ka ba sa manugang mo? Ngumiti ng masama ang nakatirintes. Sinabi ni Yefan, kung gusto mong pumunta, pumunta ka agad. Haha, boss, hindi pa naririnig ng batang ito ang pangalan ng ating ancient flying tiger, at tinatakot pa niya tayo, tumawa ang isa pang mabilis na klan ng kotse. Boy, gusto mo bang maging bayani para mailigtas ang kagandahan? Payo ko, tumawag ka ng pulis, pero pagdating ng pulis, ang maliit mong manugang ay dinala na natin, haha. Natawa silang lang. Nakita ni Yefan na ang mga taong ito ay hindi nakikinig sa payo at hindi nag-abala na magsalita ng walang kaparikon, kaya humakbang siya pasulong. Boss, crush mo siya. Ang nakatirintes na lalaki ay ngumisi, ang motorsiklo ay umuungal na parang hayop, at tumakbo patungo kay Yefan. Tiyak na nagsitakas ang mga ordinaryong tao nang makitang bumangga sa kanila ang motorsiklo, ngunit hindi man lang huminto si Yefan at nagpatuloy sa pag-usad, na tila babangga siya sa motorsiklo. Damo. Ang batang ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Nalaman din ng lalaking tinirintes na lalaban si Yefan gamit ang kanyang motorsiklo. Biker party sila, pero hindi killer organization. Kung pumatay sila ng isang tao, ang kalikasan ay ganap na naiiba. Kaya't ang lalaking nakatirintes ay nagmamadaling lumingon, sinusubukang ipasa ang sasakyan sa paligid ni Yefan. Ngunit hindi man lang siya binigyan ni Yefan ng pagkakataon, sinipa lang niya sa ulo ang motorsiklo nang umakyat siya. Klang! Nakatagilid ang motorsiklo sa lupa, at ang lalaking may tinirintes na buhok ay diretsyong bumagsak sa lupa, na nakaipit ang isang paa. Ang mga paa ko! Sigaw ng nakatirintes na lalaki. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at ang sakit ay sobrang sakit. Fuck you, mga kapatid. Patayin ang batang ito. Kapag nakita ito ng ibang bikers, galit silang lahat na nagsisigawan, gustong tamaan si Yefan. Tumayo si Yefan sa lugar, hinayaan ang grupo ng mga tao na mag-sprint sa kanilang mga motorsiklo, basta't lumapit sila sa kanya, sisipain lang nila ito. Ang sprinting power ng mga motorsiklong ito ay hindi nakikita sa ilalim ng kanyang mga paa, at wala man lang itong epekto. Isang grupo ng mga nakamotorsiklo ang nadama na hindi maipaliwanag. Wala na ba talagang power ang mga motorsiklo nila? O mali ba ang ginagawa nila? Paano magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan ang mga binti at paa ng isang tao? Matapos malutas ni Yefan ang napakaliit na problema, naglakad siya pabalik sa Su Qingzhou, kinuha ang kanyang coat at mga shopping bag, at sinabing, okay, bumalik tayo. Si Su Qingzhou ay hindi umimik mula sa simula hanggang sa wakas. Sanay na siya sa paglutas ni Yefan ng ganitong uri ng problema, kaya hindi siya gaanong nag-alala. Kung tutusin, masyadong mahina ang mga taong ito kumpara sa mga kalaban na nakilala niya noon. Ngunit may isang bagay na hindi masabi na hindi komportable sa kanyang puso. Bakit sa bawat oras na lang ako umaasa sa proteksyon ng mga lalaki, bakit napakawalang kwenta ko? Kapag lumitaw ang isang problema na hindi malulutas ng pera at negosyo, maaari lamang siyang magtago sa likod ng lalaki na may kalokohan, tulad ng isang basura. Ang pakiramdam na ito ay naging lubhang hindi komportable kay Su Qingzhou, na naging dahilan upang maglakad siya pauwi nang walang sinasabi. Hindi maiwasan ni Yefan na mag-alala. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, nagtanong siya, Miss, may laman ba ang puso mo? Apektado ka ba sa mga nagmomotorsiklong iyon? Umiling si Su Qingzhou, ayos lang, magpahinga na tayo. Nang makitang sinabi iyon ng babae, nahirapan si Yefan na magtanong pa. Kinaumagahan, nag-practice si Yefan ng mga ehersisyo sa labas. Pagka-uwi at pag-almusal, narinig niya ang ilang sasakyan na nakaparada sa labas. Ako na ang magbubukas ng pinto. Tumakbo si Tita Jiang sa pintuan. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang isang grupo ng mga estranghero at medyo nataranta. Isang binata na nakasut ang ngumiti at nagsabi, hello, nandito kami para bisitahin si Mr. Ye. Nang marinig ni Yefan ang boses, sumimangot siya, bakit ka nandito? Ang dumating ay halatang si Sun Yu. Sa likod niya ay isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magaspang na hitsura at balbas. Mayroong higit sa 100 bodyguard sa likod, bawat isa ay mukhang matipuno at mabangis. Haha, salamat sa pagliligtas ni Mr. Ye kahapon.
Ngayon, sinadya kaming bumisita ng tatay ko, at nagdala kami ng kaunting regalo, hindi respeto, sabi ni Son Yu, at iniabot ang kanyang kamay upang ipakilala ang nasa tabi niya na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mahigpit na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Brother Ye, ako si Son Zuo. Kahapon ay iniligtas mo ang aking anak at ang aking maliit na pamangkin. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Hindi naging kakaiba si Ye Fan na makakahanap si Son Yu ng kanyang sariling lugar, ngunit dinala niya ang napakaraming tao sa kanyang bahay na kahit ang pinuno ng pamilyang Son ay dumating, at nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Patriarch Son, Young Master Son, mangyaring pumasok. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, tumayo si Su Qingzuo at inanyayahan ang mga bisita. Natigilan si Ye Fan, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Su Qingzuo. Logically speaking, dapat iwasan ni Su Qingzuo ang pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa underground family hanggat maaari. Higit pa rito, ang mag-ama ng pamilyang Son ay dumating sa pinto sa sandaling ito, at karamihan sa kanila ay may ilang espesyal na dahilan. Pagkatapos ng lahat, si Son Yu ay pinaslang kagabi. Tita Jiang, gumawa tayo ng tsaa. Lahat, mangyaring umupo, maaari kang maligayang pagdating. Itinuro ni Su Qingzuo ang sofa sa sala, at naunang lumakad ng mag-isa. Kabanata 0233 Business Card 0233. Nang makita ito, nag-alinlangan ang mag-ama ng pamilya Son, saka nakangiting nagpasalamat at tinanong ang kumuha ng regalo na ibaba ang mga gamit, habang ang mag-ama ay pumasok sa sala. Ito siguro ang asawa ni Mr. Ye, napakaswerte talaga ni Mr. Ye, taos pusong puri din ni Son Yu. Naglakad si Ye Fan sa sofa at umupo. Hindi niya maisip kung anong gamot ang ibinebenta ni Su Qingzuo sa Long, kaya naitanong na lang niya, nag-interrogate ba ang pumatay? Seryoso ba ang problema? Sumimangot si Son Zuo at sinabing, ang mamamatay tao na iyon, ang tunay niyang pangalan ay nakumpirma na. Ang kanyang pangalan ay Wu Yan. Dati siyang sundalo sa isang espesyal na puwersa ng babae. Nagretiro siya dahil sa ilang espesyal na dahilan. Ang mga babaeng sundalo ng unit na iyon ay bumuo ng isang mamamatay na organisasyon na tinatawag na Zulinglong. Ang organisasyong ito ay lumabas lamang sa nakalipas na 2 taon, kaya ito ay sumikat. Hindi sila kalakihan, dahil lahat sila ay babaeng killer, at lahat sila ay sumailalim sa profesional na pagsasanay sa especially iya, kaya ang pagpatay sa mga tao ay mahirap pigilan. Kung hindi dahil kay Mr. Ye kahapon, nalaman mo na sila si Lien Jiazi, at hindi maliligtas ang pangatlo kong anak. Mahirap. Nakinig si Ye Fan dito at nagtaka, ano ang ibig mong sabihin, pumunta ba sila para patayin ang 2 mo pang anak? Huwag mong itago kay Mr. Ye, sabi ni Son Yu na may malungkot na mukha, nandoon ang panganay kong kapatid kagabi. Pinatay siya sa nightclub, tinambangan din ang pangalawang kapatid ko sa dinner party, at ngayon ay malubhang nasugatan siya at nasa intensive care unit pa rin, hindi dahil sa panganib. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzuo, ngunit hindi nila inaasahan na matatamaan ng ganito ang pamilya ng Son. Mukhang talagang may kakayahan ng Blood Exquisite Killer Organization na ito. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Ye Fan kagabi, talagang patay na si Son Yu. Ngayon, bagamat malungkot ang mukha ni Son Yu, masaya pa rin ang kanyang puso. Kung tutuusin, kung gusto niyang pumalit bilang pinuno ng pamilya Son, wala siyang kalaban-laban. Sino ang kumuha ng pumatay, alam mo ba? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Son Zuo na may nakamamatay na tingin, na kumpirma ko na sa pamamagitan ng ilang balita sa kalsada. Bagamat walang direktang ebidensya, ang umupa kay Linglong ay ang matandang Shangguan. Pamilya ng Shanghai. Sumimangot si Ye Fan. Nagkaroon siya ng mga salungatan kay Shangguan Ling noon, kaya hindi ba dapat maghayganti ang pamilya Shangguan sa kanya ngayon? Ang mga mata ni Su Qingzuo ay kumikislap, na parang may iniisip siya. Tama, ang matandang lalaki ng Shangguan Feihong, na nasa isang piraso ng lupa sa intersection ng Jiang Province at Shi Province, ay hindi maaaring makipagkompetensya sa amin, at nakatanim sa aming mga kamay. Ngayon ang isang bagong kultural na lungsod na itinayo doon ay nagsimulang makita ang sukat, at sa taong ito ay higit pa. Ang subway ay tumama din doon, na magdadala ng malaking kita sa aming pamilyang Son. Si Shangguan Feihong ay hindi kumbinsido, at sinulsulan niya ang ilan sa mga kalokohan ng aming gang, at nagpadala ng mga madugong mamamatay tao upang sirain ang aming pamilyang Son. Hayaan natin ang internal friction. Sayang. Bukas ang mga mata ng Diyos, nakilala ng pangatlong anak ko si Mr. Ye at nakaligtas, at hindi nagtagumpay ang mga panlilinlang ng kanilang pamilya Shangguan, galit na sabi ni Son Zuo. Kung gayon hindi ka pumunta sa ospital, at hindi ka pumunta sa Zulinglong at pamilya ni Shangguan, bakit ka pumunta sa akin? Kakaibang tanong ni Ye Fan. Mataimtim na sinabi ni Son Zuo, bagaman ang aming pamilya ng Son ay pinapuna sa mga ilog at lawa, na sinasabing mayroon kaming 3 relihiyon at 9 na ranggo, at lahat kami ay nagdidikit sa isa't isa, ngunit palagi naming binibigyang pansin ang malinaw na mga hinaing at hinaing. Mr. Ye, iniligtas mo ang anak ng apo ko at inaresto para sa atin. Pagdating sa mga pangunahing bihag, natural na kailangan kong pumunta sa pintuan upang magpasalamat sa iyo. Dagdag pa rito, nabalitaan kong bata pa si Mr. Ye, ngunit isa kang dalubhasa na may parehong kasanayang sibil at militar.
Gusto kong kunin si Mr. Ye bilang guest secretary ng Son family natin. Nakikinig si Ye Fanyi, ikan-away niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, hindi ako interesadong makialam sa mga gawain ng mga gang sa ilalim ng lupa. Mr. Ye, mayroong libu-libong tao sa aming Jag Alliance. Talagang ayaw ka naming imbitahan na sumabak sa labanan, hinihiling lang namin sa iyo na kumilos bilang isang konsultant. Kung tutusin, ang higit na kulang sa aming pamilya sa ilalim ng lupa ay isang taong marunong sa sinaunang martial arts. Isipin mo, hinding-hindi kami magiging mademo sa kabayaran, pakiusap ni Son Yu. Ngumiti si Ye Fan, basta ang pamilya mo ng Son ay handang gumastos ng pera, malaking bagay na makahanap ng master ng Ancient Martial Arts School. Kapag ikaw ang guest advisor mo, bakit kailangan mo akong hanapin? Mr. Ye, bagamat unang beses kang nakilala ng apo ko ngayon, tinanong ko sa sarili ko na maganda na ang paningin ko. Nararamdaman ko na isa kang dalubhasa na karapat-dapat makipagkaibigan, matalim na sabi ni Son Zuo. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Ang pinuno ng pamilyang Son ay talagang may maraming karanasan, ngunit sa kasamaang palad, ito ay ganap na imposible na tawagan siyang isang panauhing ministro. Ang bagong kultural na lungsod ba sa hangganan ng Jiang Province at Shi Province ay ang sinaunang Yu Cultural City? Biglang tanong ni Su Qingzhou. Hehe, tama, alam din yan ni Madam Ye. Nakangiting sabi ni Son Yu. Napatingin din si Ye Fan sa babae ng may pagtataka, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Su Qingzhou. Tumango si Su Qingzhou at nag-isip na sinabi, naaalala ko na ang kumpanya sa likod ng Geo Cultural City ay Blue Moon Real Estate. Pagmamay-ari ba ng Son family mo ang kumpanyang iyon? Nakakaabala na ilagay ito sa mesa, pagkatapos ng lahat, para sa mga ordinaryong tao, ang mga bahay na itinayo ng mga underground na pamilya ay palaging itataboy, sabi ni Son Zuo. Kaya ganito. Humigop si Su Qingzhou ng kanyang lipstick tea at sinabing, interesado ba si Mr. Son na maglunsad ng ilang proyekto sa pakikipagtulungan sa aming kumpanya? Naaalala ko na sa sinaunang Yu Cultural City, magsisimula pa lang ang promosyon ng pamumuhunan, mga paaralan, mga department store, at iba pa. Pamamahala sa pananalapi, dapat maraming proyektong dapat pagtutulungan. Nagkatinginan sina Son Zuo at Son Yu, at nang pag-usapan nila ang tungkol sa negosyo, naging maingat din sila. Mrs. Ye, sa totoo lang, nandito kami ngayon para imbitahan si Mr. Ye na maging guest secretary ng aming Son family. Tungkol naman sa investment promotion nitong sinaunang Yu Cultural City, isa itong malaking proyekto na kinasasangkutan ng 10 bilyong dolyar, hindi isang simpleng bagay ng isa o dalawang tindahan. Natatakot ako na hindi angkop na pag-usapan ito dito, sabi ni Son Zuo. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Su Qingzhou, hindi ko sinabi na gusto kong pag-usapan ang tungkol sa isa o dalawang tindahan. Nang sabihin ko ang pakikipagtulungan, ang ibig kong sabihin ay lahat ng lugar ng pagsulong ng pamumuhunan sa iyong sinaunang Yu Cultural City, iyon ay, ang listahan ng 10 bilyon sa iyong bibig. Sa pagkakataong ito, ang mag-ama ng pamilyang Son ay medyo nalito, at naramdaman pa nilang masyadong malaki ang tono ni Su Qingzhou, at sinabi nilang gagawa sila ng negosyo na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Not to mention anything else, tingnan mo na lang ang bahay na ito. Isa na rin itong lumang bahay mahigit 10 taon na ang nakalipas, not to mention na napakabata pa ni Su Qingzhou, gaano man kaganda, wala itong kinalaman sa pera. Hindi ko alam, apelyido ni Madam. Nakangiting tanong ni Son Yu. Ang pangalan ko ay Su. Okay, Ms. Su, dahil kailangan mong pag-usapan ang tungkol sa investment promotion project ng Ancient Yu Cultural City, bakit hindi tayo maghanap ng pagkakataon para pag-usapan ito ng detalyado sa ibang araw? Ito ang business card ko. Iniabot ni Son Yu ang isang gintong business card kay Su Qingzhou. Sinabi nito na siya ang pangkalahatang tagapamahala ng isang partikular na kumpanya, ngunit siya talaga ang kumokontrol na partido sa likod ng Blue Moon Group. Ang ama at anak ng pamilyang Son ay hindi gustong gawing hindi nasisiyahan si Ye Fan, kaya ipinagbili nila ang kanilang mukha at nagplanong paalisin si Su Qingzhou bago pag-usapan ito mamaya. Pagkatapos kunin ni Su Qingzhou ang business card, sinabi niya kay Tita Jiang, na-deliver na kahapon ang bagong print ko na business card, tama ba? Tulungan mo akong makakuha ng business card para sa dalawang Mr. Sons. Okay, miss. Tumakbo si Tita Jiang sa itaas at bumaba na may dalawang itim na business card sa kanyang mga kamay. Kabanata 0234 Sino ang maniniwala? 0234. Nang ibigay ito sa mag-ama ng Son family, kapwa naramdaman ng mag-ama na medyo mabigat ang business card, at naningkit ang mga mata nila na bakas ang pagtataka. Dahil nalaman nila na ang business card na ito ay hindi lamang matibay sa material at katanji tanging pagkakagawa, hindi lamang ginto, kundi nakatanim pa ng higit sa 100 maliliit na diamante. Ang pangunahing punto ay ang mga ito ay hindi mga artificial na diamante. Ang isang business card lang ay maaaring nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Sa sulok ng business card, ang code ay nakasulat sa puti at ginto, na nagpapahiwatig na ito ang unang business card. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng business card ay hindi ipinapadala kapag nakakita ka ng mga tao.
Dapat isipin na may posibilidad ng pakikipagtulungan, at ito ay maingat na dadalhin bilang isang souvenir at regalo. Su Qingzhou, Huahai Splendid Group. Splendid Group. Chairman. Matapos basahin ng ama at anak ng pamilyang Son ang mga salita dito, nagtaas sila ng ulo sa pagkagulat at gulat na napatingin kay Su Qingzhou. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Ye Fan na umiling sa tabi niya. Mukhang nagmamadali rin ang pamilya Son. Dumating sila ng walang gaanong investigasyon. Ni hindi nila alam na ang lumang bahay ay pag-aari ng pamilya Huahaiso. Oh, ito ay. Talagang nakakatawa, hindi ko inaasahan na si Mrs. Ye ang kasalukuyang chairman ng kilalang Jinxiu Group. Ito ay talagang kamangha-mangha. Napakabata pa ng chairman ng isang malaking grupo, sabi ni Son Yu. Tumatawa para itago ang kahihiyan. Nag-iba din ang ekspresyon ni Sun Zuo, habang nakatingin sa business card na nasa kamay niya, para itong panaginip. Pagkatapos ng lahat, ang Splendid Group ay isang sikat na nakalistang kumpanya na madalas na lumalabas sa mga financial magazine at mainstream media. Kung ikukumpara sa underground family tulad ng Sun Family, hindi alam ang kanilang kasikatan. Bagamat sinasabing ang pamilyang Sun ang pinakasanay sa negosyo sa 5 pamilya sa ilalim ng lupa, sa aspeto ng mga ari-arian, maaaring hindi ito mas mababa sa Splendid Group. Gayunpaman, karamihan sa mga ari-arian ng pamilya sa ilalim ng lupa ay malilim. To put it bluntly, kung hindi nilalabahan ng pera, kung hindi nilalabahan, basta may policy ang bansa, baka tuluyan na itong mawala. Ang agwat sa pagitan ng underground na pamilya at ng sikat na pamilya ay makikita sa mga aspetong ito. Naturally, ang ilang mga bagay na hindi maaaring nasa mesa ay hindi maaaring masyadong seryosohin. Katulad ng kumpanyang pinuntahan ni Ye Fan kasama si Mumumu kahapon, kumita ito ng kaunti. Kung ikukumpara sa Fairview Group na nagbabayad ng bilyon-bilyong buwis sa bansa taon-taon, ang laki ng negosyo ng pamilyang Sun ay mababa kung ikukumpara. Para sa mga proyekto sa real estate tulad ng Giyu Cultural City, ang pamilya ng Sun ay hindi nang ahas na alagaan sila ng direkta. Maaari lamang silang humawak ng mga bahagi sa kanilang likuran. Dahil sa kanilang reputasyon, wala silang pagkakataon na maabot ang kanilang mga buntot. Normal lang na hindi tayo magkakilala noong una tayong magkita. Tutal, hindi naman talaga ako umuwi sa aking bayan sa Ancheng. Bahagyang napatingin si Su Qingzhou sa mukha ng mag-ama. Hehe, totoo yan, hindi ko akalain na nasa Ancheng pala ang hometown ni President Su. Kung alam natin ng mas maaga, dapat noon pa tayo bumisita at magkakilala. Matapos ayusin ni Sun Zuo ang kanyang mga iniisip, agad siyang nagpakita ng magalang na ngiti. Sinabi ni Su Qingzhou, hindi pa huli para malaman ngayon. Nagkataon na binibigyang pansin ko ang business district ng Ancient Yu Cultural City. Hindi ko alam kung paano pinag-uusapan ng pamilya ng Sun ang tungkol sa pagsulong ng pamumuhunan. Natural na hindi namin kinu-question ang mga mapagkukunang pinansyal ng Jinxiu Group. Kung interesado si Mr. Su na makipagtulungan, maaari naming talakayin ng detalyado, sabi kaagad ni Sun Zuo. Noon pa man ay gusto ng pamilyang Sun na dahan-daang maglaba ng kanilang pera at alisin ang sombrero ng isang underground na pamilya, kaya binibigyang halaga nila ang seryosong negosyo ng sinaunang Yu Cultural City. Sa isang mahusay na itinuturing at positibong hitsura na malaking nakalistang kumpanya bilang ang Splendid Group, ang pamilya Sun at ang kanilang anak ay syempre nasa sabik. Sinabi ni Su Qingzhou, ayoko ring pumunta sa kanto. Ngayon ko lang nakita ang dalawa na gustong makipagtulungan sa aking asawa, kaya mayroon akong paunang ideya. Hindi hahayaan ng aming Jinxiu Group na magdusa ang aming mga kasosyo, at pipirmahan ko ang iyong kontrata sa presyo sa merkado. 70% ng mga tindahan, kabilang ang buong Giyu Commercial Street. Ayon sa presyo sa merkado, ang listahang ito ay dapat nasa pagitan ng 10 bilyon at 12 bilyon. Bagamat ang halagang ito ay maaaring ilang bilyong mas mababa kaysa sa tubo na dala ng pamumuhunan, ngunit mayroon kaming sapat na pondo at kayang bayaran ng buo sa loob ng 1 taon, ano sa palagay ninyo? Magkaiba ang mga mukha ng ama at anak ng pamilya Sun, si Sun Yu ay nag-aalangan, habang si Sun Zuo ay tumingin kay Ye Fan at pagkatapos ay kay Su Qingzhou. Mr. Su, kung ang 10 bilyong yuan ay nasaan yun ng mga shares sa Jinxiu Group? Bago pa matapos magsalita si Sun Zuo, umiling si Su Qingzhou at sinabing, paumanhin, wala akong ideya na isuko ang mga bahagi sa Jinxiu, paumanhin. Tahimik kong sinabi na kung ito ay kapareho ng halaga ng mga bahagi ng Jinxiu Group, kung gayon sa hinaharap, ang buong sinaunang Yu Cultural City ay hindi magiging napakahalaga. Mapait na ngumiti si Sun Zuo. Sa katunayan, ang pinaka-inaasahan nila ay ang makapag-invest sa isang nakalistang kumpanya na may malinis na background. Ito ang pinakamabilis na paraan ng paglalaba ng pera. Ngunit syempre hindi tanga si Su Qingzhou, alam niya na kapag naging shareholder ang pamilya ng Sun, kapag may nangyari, sila ay kalagkarin sa tubig. Mr. Su, ang bilyon-bilyong dagdag na pondo na may dudulot ng pagsulong ng pamumuhunan ay maaaring hindi malaking bagay para sa Jinxiu Group, ngunit para sa aming pamilyang Sun, ito ay isang malaking halaga. Gusto ni Sun Yu na makakuha ng mas maraming benepisyo. Sinabi ni Su Qingzhou, naglalagay lang ako ng paunang intensyon ng kooperasyon. Hindi ko ipinipilit kung magkasundo kayong dalawa o hindi.
Kung sa tingin mo ay mas kaunti ang pera mo, maaari mo itong pag-usapan mamaya. Hindi, sa tingin ko, naayos na. Son. Biglang nagngangalit si Zuo at sinabing, Mr. Su, sa aking pagbabalik ngayon, hahayaan kong may humawak sa bagay na ito. Ang mga kalye ng sinaunang Yu Commercial District ay itatanim ng banner ng Splendid Group sa hinaharap. Tatay. Natigilan si Son Yu, hindi ko inaasahan na ibibigay ng aking ama ang bilyon-bilyong kita ng ganoon kasimple. Ngunit dahil nagsalita na si Son Zuo, walang choice si Son Yu kundi sumimangot at manahimik. Ngumiti si Su Qingzhou, tumayo, iniunat ang kanyang kamay, at nakipagkamay kay Son Zuo. Ang pakikipagtulungan ay kaaya-aya, at hahayaan ko rin ang mga tao na makipag-ugnayan kaagad sa Blue Moon Group. Haha! Umaasa ako na ang advanced na modelo ng pamamahala at mayamang karanasan ng Jinxiu Group ay makapagbibigay ng magandang pagbabalik sa aming proyekto, nakangiting sabi ni Son Zuo. Matapos itong pag-usapan, umalis ang pamilya Son at ang kanilang anak. Bagamat hindi nila napag-usapan si Ye Fan tungkol kay Keqing, marami silang nakuha. Pagkatapos bumalik sa kotse, sinabi ni Son Yu, Kai, sa palagay ko ay masyadong madali ang iyong desisyon. Ang bilyon ay hindi maliit na halaga. Tumingin si Son Zuo sa bintana, kumikislap ang kanyang mga mata at sinabing, Anak, naisip mo na ba ang isang tanong? Anong problema? Nagtaka si Son Yu. Kung ang chairman at presidente ng marangal na Jinxiu Group, isang babaeng may net worth na 10-10 bilyon, ay handang pakasalan ng lalaking ito, kung gayon. Anong uri ng pagkakakilanlan sa tingin mo ang lalaking ito? Nilinga ni Son Zuo ang kanyang ulo at matalim na tumingin sa nag-iisang natitira. 3 anak na lalaki. Dad. You mean? Nanginginig ang buong katawan ni Son Yu, at natauhan na lang siya. Oo, kung kahit ang asawa ni Ye Fan ay may ganoong kakaibang katayuan, kung gayon si Ye Fan mismo ay hindi dapat maglaro, kung fu, magmaneho, o gamot. Para sa isang lalaking kayang lupigin si Su Qingzhou, ang pagkakaroon lang ng kung fu at kakayahan ay tiyak na hindi sapat. Wala siyang background at walang kapangyarihan. Sino ang maniniwala dito? Sa pag-iisip nito, namutla ang mukha ni Son Yu, at habang iniisip niya ito, lalo siyang natakot. Hindi man lang niya ito namalayan. Kabanata 0235 Anong video? 0235. Sinabi ni Son Zuo na may damdamin, itong si Mr. Ye ay talagang hindi maarok. Hiniling namin sa kanya na maging isang guest secretary, at malamang naisip nila na kami ay sobrang kakayahan. Gayunpaman, kung makakakuha tayo ng lead mula sa Jinxiu Group at sa kanyang asawa, sa kanyang linya, maaari tayong ituring na mga kaibigan. Bukod dito, kahit na ang Splendid. Ang grupo ay isang malaking kumpanya na karapat-dapat sa pakikipagtulungan, kami ay naging isang madiskarteng kasosyo, at maaari rin kaming kumita ng maraming pera sa stock market. Kapag ikinukumpara ang mga benepisyong iyon, talagang hindi gaanong halata. Nakakumbinsi na tumanggo si Son Yu, Kai, malalim pa rin ang iniisip mo, sa tingin ko ay simple lang. Oo, iyon na. Sinabi ni Son Zuo nang may kasiyahan, mas matalino ka kaysa sa iyong dalawang kapatid, at bibigyan kita ng mas maraming trabaho sa hinaharap. Hindi mo dapat pabayaan ang iyong relasyon kay Mr. Ye. Sinasabi sa akin ng aking karanasan na napakahalaga na magkaroon ng magandang relasyon kay Mr. Ye. Oo, ama, asawa, ang tanga mo sa pakulo. Hindi mo ba ginamit ang mukha ko para gumawa ng kalokohan? Kasabay nito, nakaupo si Ye Fan sa lumang bahay ng pamilya Su. Sa sofa, ipinapahayag niya ang kanyang paghanga sa ugali ni Su Qingzhou. Humigop ng tsaa si Su Qingzhou at sumulyap sa kanya, bakit ayaw mo? Oy, paano na, wala na akong kailangang gawin, natural na walang pakialam si Ye Fan, ngunit masaya pa rin siya, pagkatapos ng lahat, hindi siya nakilala ni Su Qingzhou. Ang business district ng Giyu Cultural City ay mauugnay sa mga nakatira, turista at shopping crowd sa Jiang Province, Shi Province at Huahai sa hinaharap. Kung nandyan pa ang pamilya, may kalaban pa rin kami, pero ngayong bumagsak na ang pamilya Zing, mas mababa na ang pressure namin. Ang pamilya Son ay hindi pa rin malinaw na sapat, ang halaga ng nadistrito ng negosyo, higit sa 10 bilyon upang bumili ng 7 na kumpletong mga tindahan ay maaaring doble sa 3 taon, kung hindi higit pa. Hanggat ang listahang ito ay naayos, ang aming stock ay magagawang tumama sa isang bagong mataas, at ang epekto ay tiyak na agarang. Masayang sinabi ni Su Qingzhou, hindi niya inaasahan na kapag bumalik siya sa kanyang bayan upang ilibing ang dalawang matatanda, makakatagpo pa rin siya ng mga magagandang bagay. Ito ay salamat din kay Ye Fan na lumabas para sa isang lap kahapon. Bilang katulong ko, sa wakas ay nakagawa ka ng isang magandang bagay. Si Su Qingzhou ay nasa masayang kalagayan. Dahil may nagawa akong mabuti, maaari mo bang ulitin ang sinabi mo? Sabik na sabi ni Ye Fan. Ano? Naguguluhan si Su Qingzhou. Napalunok si Ye Fan at sinabing, hindi ba't sinabi mo lang, asawa ko, o ano? Parang napaka-komportable sa akin, maaari mong sabihin muli. Namula si Su Qingzhou, huwag kang lumingon, hindi niya pinansin, nasabi lang niya ito nang hindi niya namamaliin, ang mga tenga ng lalaking ito ay talagang mga magnanakaw, kailangan nating malaman. We are legally husband and wife, hindi ba normal na sabihin ko yun?
Gusto mo bang gawin ko pa ng ilang beses, tinatrato mo ba ako bilang repeater? May mali, ibinaba ni Su Qingzhou ang tasa ng tsaa, tumayo, at aakyat na sana sa itaas. Nalungkot si Ye Fan sa kanyang mga labi, iniisip na samantalahin ang patuloy na pagpapabuti ng relasyon ng dalawa, bakit hindi magkusa na umakyat at yakapin ang babae mula sa likuran. Pagkatapos ng ilang palo, hindi mahalaga kung siya ay magaspang ang balat at makapal ang balat. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng isang kotse ay nagmula sa labas ng pinto. Bakit may tao na naman dito? Hindi nakaimik si Ye Fan. Sumimangot din si Su Qingzhou at tumalikod at sinabing, gaano karaming problema ang ginawa mo kahapon? Sino pa ang naghahanap sa iyo? Nagkamali ako, Mrs., hindi dapat mahalaga sa akin, hahanapin ba kita? Nang matapos siyang magsalita, nakarinig siya ng katok sa pinto, at may sumigaw, Mr. Ye. Mukhang nahihiya si Ye Fan, bakit niya hinahanap ulit? Binigyan siya ni Su Qingzhou ng masamang tingin, sinabi mo na hindi kanya hinahanap. Bamulong si Ye Fan. Pamilyar ang boses na ito, Tita Jiang, bubuksan ko ang pinto. Hoy, mabuti. Medyo naguguluhan din si Tita Jiang kung bakit siya busy buong umaga. Binuksan ni Ye Fan ang pinto, at gaya ng inaasahan, si Yao Zeng ang iyon mula sa Huahai Defense Bureau. Yao Bureau, paano mo nahanap ang lugar na ito? Napangiti si Yao Zeng ang nang mapang-akit, Mr. Ye. Hindi maganda ang mga bagay. Ano ito? Napakurap si Ye Fan. Ye Fan. You murderer. Biglang lumitaw sa likod ni Yao Zeng ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abo na suit na may pulang mata, na susuguri na sana si Ye Fan. Nagmamadaling hinawakan ni Yao Zeng ang lalaki at nagmakaawa, Mr. Lu. Huwag kang matuwa. Di ba sabi mo gusto mong kumalma at pag-usapan ito? What to talk about? This is a perverted killer. Tignan mo siya at parehas lang sa video. Napaungol ang lalaki, namula ang mukha. Narinig ni Su Qingzhou ang paggalaw at tumakbo sa pinto para tingnan. Kumunot ang noo niya at sinabing, Mr. Lu. Anong nangyayari? Nalilitong tumingin si Ye Fan sa kanyang asawa, kilala mo ba siya? Siya ay kabilang sa pamilya Lu. Chairman Lu Huaiman, ang ama ni Lu Jingger, na nakilala mo, sabi ni Su Qingzhou. Su Qingzhou, pinatay ng asawa mo ang anak ko. Dapat kasabwat ka rin. Galit na umungol si Lu Huaiman. Natigilan si Su Qingzhou, President Lu, ano ang sinabi mo? Si Lu Jingger, namatay siya. Naguguluhan din si Ye Fan, Yao Bureau, ano ang nangyari? Maaari mo bang ipaliwanag ng malinaw? Hoy! Hindi madaling mahikayat ni Yao Zin si Lu Huaiman, at sinabing, hindi mo ba napanood ang balita? Ang serial na perverted killer na iyon mula noon ay nakagawa na naman ng krimen. Tingnan mo, maaaring ang isa na naputol ang bibig sa pagkakataong ito. Ay si Lu Jingger. Oo. Ngumisi si Yao Zengang, kaya lang walang mga larawan o pangalan sa balita. Sa sandaling marinig niya ito, tuluyang bumagsak si Lu Huaiman, nakahiga sa lupa at umiiyak. Aking anak. Aking Jingger. Kaawa-awang anak. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ye Fan at Su Qingzhou matapos marinig ang nakakasakit ng pusong pag-iyak ng isang ama, at si Tia Jiang sa likod ay basang-basa din ang mga mata. Director Yao, pinaupo mo si President Lu, magpahinga, at mag-usap tayo ng dahan-dahan, hindi maaaring maging mamamatay tao si Ye Fan, kasama ko siya sa ancheng nitong mga araw na ito, paano magkakaroon ng pagkakataong pumatay ng tao sa Huahai? Naisip ni Su Qingzhou sa kanyang puso. Napakakomplikado. Si Lu Jingger at siya ay wala sa tamang landas mula nung sila ay bata pa. Pinagkukumpere nila ang kagandahan, talento, at background ng pamilya. Kahit napanalo siya kay Lu Jingger sa bawat pagkakataon, hindi kumbinsido si Lu Jingger. Hinahangaan ito ni Su Qingzhou. Tiwala si Lu Jingger. Biglang narinig na ang isang matandang kakilala ay namatay, si Su Qingzhou ay natural na nabigla. Gayunpaman, maswerte si Su Qingzhou na sa pagkakataong ito, tiyak na ang serial killer ay walang kinalaman kay Ye Fan, dahil may sapat na ebidensya si Ye Fan ng kanyang alibay. Dinala ni Yao Zengang si Lu Huaiman sa silid at umupo, kumuha ng isang tableta at ibinigay kay Ye Fan. Mr. Ye, sa pagkakataong ito dinala ko si Pangulong Lu dito dahil sa mga espesyal na pangyayari ng kaso at sa iyong pagkakakilanlan, kaya hindi ako nang ahas magsalita. Noong una, hindi namin akalain na ang kasong ito ay may kinalaman sa iyo, ngunit itong video na ito, napakahinala namin. Anong video? Nagulat din si Ye Fan, kaya pagkatapos buksan ng tablet, matyaga siyang nanood. Si Su Qingzhou at Tia Jiang, na nasa tabi niya, ay nanood din ng may pag-aalala. Nang makita nila ang laman sa loob, lahat silang tatlo ay nagpakita ng hindi inaasahang ekspresyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.